Today is our third full day here in Bangkok, Thailand. AKA Food Trip Day. So ngayon, wala kami ibang gagawin kundi mag-try ng iba't ibang delicacies na hindi pa namin natatry dito sa Bangkok. And ngayon, as you can see, nasa likod kami ng shuttle ng Velabe. So meron silang shuttle service that will take us to BTS Ratchathewi. So doon kami sasakay ng train, no? Yung Sukhumvit line going to our first stop, which is yung Mayvari, or as they claim to be, the #1 mango sticky rice here in Bangkok, Thailand. Grabe yung claim nila, so titignan natin kung masarap nga ba talaga. So para pumunta sa train station, nag-avail kami ng shuttle service ng hotel namin para mas mabilis. Then binaba niya kami dito sa may Ratchathewi Station. Medyo nakakapagod lang pag-akyat dito sa station kasi walang escalator, but that doesn't apply naman to all stations as you'll see later. So ayan kami, bumibili ng ticket, very simple lang. Tapos para pumasok, tap nyo lang yung ticket and you're good to go. Alright guys, so andito na tayo sa train station. This is the BTS train station. Ayun, medyo mahagdan lang guys. Yeah. And also, Card ang gamit nila. card ang gamit nila. Parang MRT, LRT, no? So ang pamasahe is 43 baht from Ratchathewi to Songlo. Doon kasi yung una namin pupuntahan for food trip, which is yung famous and #1 na Mango sticky rice. Onting lakad lang pagkababa ng tren, nakita na namin itong Mayvari. And maraming silang selections dito, so pili na lang kayo anong gusto nyong itry. Maliit lang yung store though guys, and nung dumating kami marami nakapila, so onting patience lang. Alright guys, so walang maupuan dun sa Maybe, so talagang takeout lang siya. So in the meantime, dito muna kami sa gilid. We're gonna try yung mga nabili namin, starting with this, what is this? iba't ibang flavor siya ng sticky rice. So this is 55 baht. Yan. 55 baht. Thai egg custard. 60 baht. 160 baht. Ito yung kanilang... Mango with sticky rice, yan yung main event. So ito muna yung unahin namin. Okay. Ano? Ito. Happy. Oh. So actually guys, generous sila. Dalawa yung nilagay nila. Pero kami, isa lang muna Okay na yata yung isa eh. Actually, half nga lang eh. Actually, matamis yung mangga naman nila. And niluto talaga yung rice sa Yung kanin coconut. eh. Ito. Oo. Tapos dadagdagan mo pa siya ng coconut. Oh, yun yung nagpapa-enhance sa kanya eh. Pero in fairness, yaman dahil sa bias, mas matamis yung mangga sa Gimaras. Yung mangga nila, parang matamis siya, oo matamis. Pero dahil yung standard ko kasi yung tamis ng mangga sa Pinas, yung sa Gimaras eh. Matamis siya actually. Tsaka, marami yung mangga eh. Oo, dami. Kasi, nakita niyo naman yung mangga nila, di ba? Ang laki. Nakakadagdag din ng texture yung ano, yung toppings. Nakakadagdag siya ng texture. Ano naman siya sa hype? Pero kasi if you try the mango sa Philippines, tas Gimaras pa, mas panalo yung atin. Pero ngayon ito, pa-partner mo lang naman siya with sticky rice. Masarap na siya as is. Tsaka wag niyo ilagay lahat yung coconut milk para matikman niyo pa din yung lasa ng mangga tsaka ng sticky rice. Dito lang kami sa sticky rice. Rather than that, panalo. Winner. Ano guys? Solid. Ubos. Next on the list natin, Naubos na namin, di ba? yung Thai egg custard. Try natin itong brown muna. Wala muna yung toppings. Sakto lang. Para siyang, Try mo with toppings now. patry ko ngayon with toppings. So lang. You see? With toppings din siya eh. Yeah. So ito, yan yung custard. Hindi ko bet yung custard. Well, depende naman sa inyo. Para lang siyang ano. Like, mas mabango yung custard eh. Parang
Masyado siyang mabango for me. Ano to? Ay, may dilis. Yan, dilis? O garlic. Oo nga, no? Try ko muna ng wala. Try mo na wala. Sarap. Sarap? Accept ko to kaysa doon. Talaga? Kasi para siyang makapuno. Yung, ay, pinahin ko lahat, sorry. Okay lang, okay lang. Okay lang, may isa pa naman eh. Ano? Abay, doon ako sa Dilis? Sige, sige, try mo. Hiro mo. May asin at dilis. Ano? Kasi matamis maalap. Try mo. Sige. Oo nga. Yeah. Mango sticky rice. Yeah, yun. Yun yung panalo sa amin. Parang, Acquired taste, depende. You can love it or hate it. pili mo na kami tubig. Kumain na kami ng ilang sticky rice. So next na pupuntahan natin is sa Central World. May kakainan kami doon na masarap daw na boat noodles. Yep. So magtitayin kami ulit. So from Tonglor to Chiplom, titignan natin kung magkano yung pamasahe. Medyo pricey lang yung pamasahe nila dito. Alright, so nakabili na kami ng BTS tickets namin. It's 35 a piece. So 70 baht para sa amin dalawa. Ayan, si Cel, papasok na siya. Tap it and go. That's simple, guys. So again, tap and go. Or at least dito, hindi kayo maghahagdan, guys. Dito ulit sa Ratchatewi. Ito may escalator. Dito pa lang papasok. Hi guys, nandito na kami sa loob ng Central World. Ayan, nakakita kami ng directory. Malawak siya, di namin kayang. Yan ang directory nila. Di namin kayang lubutin. So, pero, mas malawak pa ba ang MOA? Or? Yeah, mas malaki ang MOA actually. So mas malaki ang MOA kasi I looked up yung biggest malls in the world. MOA is I think nasa number 6. Ito nasa number 9 or 10, parang ganun. So mas malawak pa rin ang MOA. Pero malawak pa rin to. Diba? Itong Central World. Anyway. Sa labas may installation ng Hong Kong Disneyland. Parang palaruan siya ng mga bata. So it's like a mini Disneyland dito sa baba ng Central World. Pero mamaya na ang Disney World. For now, kain muna ulit. Nirecommend ng pinsan ko itong Song Smith Boat Noodles. Isa raw sa pinakamasarap na noodle places dito sa Bangkok. And mukha naman kasi may pila pagdating namin. To be honest guys, wala akong idea kung ano ang boat noodles pero sa menu pa lang nila mukhang masarap naman siya. So we ordered yung noodles na may Australian Wagyu beef and ito ang experience namin. It's very thin guys. This is Australian Wagyu beef pero malayo pa lang naamoy ko na yung aroma niya. Look at that. Sige. Oh my God. Alam niyo yung anipis niya pero sobrang chewy niya. Halos, hindi naman siya super melty in your mouth pero nasa ganung larangan na rin. Sabi. Kaya pala viral ka. Yung soup nila, hindi siya yung lumulubog, no? Pero pwede magpa-refill. Free refill ng soup. Wow. Wow. Malasa nga siya. Let's try the Australian Wagyu. And the fact na parang 400 pesos, diba? Parang 200 plus ba? Wow! Ang lambot. So this one, deep fried wagyu. Deep fried Wagyu? Pinaseparate ko yung size. Wow! Panalo. Ang kada.
Kung rich yung flavor ng soup mo, mas rich yung flavor nito. Sarap tong hindi matamis tong long lunch. Sweet. Nag-order din si Joel ng appetizer, parang fish bowl. Parang sweet ball. Pero, pina-adjust din namin yung spicy level para makain namin. Ayos eh. Sarap. May onting tamis. Oo. Tamis na Tamis ang maanghang. Pero siyang sweet ball. Mapapabili si Mrs. Ahoy! Para naman sa mga mahilig mag-shopping dyan, marami ring stores dito sa Central World. As you can see, ayan na si Mrs. Nagsimula na magtingin-tingin. Gohan! And then to wrap up our visit sa Central World, bumaba na kami dito sa parang mini Disney World nila. Yan. Take note guys, hindi to araw-araw. So nagkataon lang na during this time, which is Christmas 2025, may pa Disney World ang mall. So hi guys, medyo nakalibot na kami dito sa Hong Kong Disneyland installation dito sa Central World. So marami kami nakita dito mga Disney characters. Sino yung mga nakita mo? Sila Buzz, sila Woody, sila Daffy Duck, sila Goofy, Mickey Mouse, and Friends, yung mga yon, mga taga-Tangle, ano yun, yung police? Zootopia. Zootopia. So we're fortunate na naabutan to kasi I think ano rin kasi nila yan, Christmas installation. So right now, we're going to Chinatown. Maghahanap kami ng way paano pumunta doon dahil busog pa naman kami. Pero kakain ulit kami pagdating doon. Yeah, so food trip naman dun, guys. So we're gonna find ourselves a tuk-tuk or a Grab. Whatever works best papunta doon. And we'll catch you later in Chinatown. So nag-grab kami pupuntang Chinatown and medyo traffic coming from Central World kasi paggabi na. Pero guys, pagdating naman sa Chinatown, as you can see, ibang klaseng vibe din siya. Alright guys, so we made it dito sa Chinatown after ilang minutes ng traffic na hindi namin namalayan kasi nakatulog kami sa loob ng taxi namin. But we're here now. It's so bright, sobrang liwanag niya, sobrang buhay na buhay siya. Feeling ko pa na Mamaya, mas buhay pa to. Kasi it's currently 6:30 p.m. Yep. So nag-uumpisa pa lang mag-set up yung mga vendor. Yung iba, nagbubukas na din. So hahanapin natin yung iba't ibang must-try eats dito sa Chinatown. Alright, so samahan niyo kami guys. Let's get it on! Couple of tips lang dito sa Chinatown guys. Peak hours niya talaga ay tuwing gabi and madaming tao. So make sure bantay sarado kayo sa valuables nyo. Pero if you can handle a crowd, may enjoy nyong i-explore yung iba't ibang mga kainan dito. Hi guys, medyo nakalibot kami ng mga 10 minutes pero wala pa kami nakikita na gusto namin try kasi nakaka-overwhelm yung dami ng pagkain dito mula dim sum, noodles, meron dito mga seafoods, maraming fruits, marami ring pasalubungan and sumisikip na lalo yung traffic. Yeah, so Traffic ng tao tsaka traffic ng sasakyan. Yep, so ganun kabuhay itong Chinatown sa gabi, no? It's only Friday. So, ayun nga, I don't think we're even halfway pa nga kasi nakikita ako doon para madami pa. Oh, madami pang mga ilaw doon, madami pang mga tao. So, baka may mga pupuntahan pa kami. So, mag-explore muna kami anyway. Hindi pa naman kami masyadong gutom. We'll show you what else we can see here in Chinatown. Yan, so dito sa Chinatown, hindi lang naman siya isang diretsyon daan, may mga alleyways din. And we found one of them, and papasok si Sel. So, feeling namin, madami pa mga kainan dito. Let's check it out.
Eventually, we found this noodle place na pinipilahan and is actually a Michelin star food place. One of many dito sa Chinatown. Konti lang talaga yung soup nila. Yeah. Sobrang nila pinaprotektahan yung soup nila, no? Oh. Liver. Liver to. tapos sumakapal yung ano nila. Parang ano. Tapos ito, liempo. Crispy pork. Alright, let's taste. Habang mainit. Ah. Lasang pepper. Okay. Ma-pepper talaga. Grabe yung pepper. Pero masarap. Follow ko yung kanin. Sayang to. Sneak rice. One rice. Grabe, kailangan niya ng tubig sa soup na to, pero masarap siya in a good way. In a good way. No. Thank you. Good. Rice. Siya naman na nagtatry ng crispy pork with rice. Ano, kamusta? Para lang siyang liempo, mas crispy lang. Mas Tapos crispy lang. matamis yung sauce. Yung ano kasi niya, yung balat parang chicharon talaga eh. Oh, yun. Sabi nga niya. Kaya parang chicharon. talaga, masarap yung sauce. Yung katabi namin dito, taga-Indonesia, nang subscribe sa amin. Sabi Yeah. na, next year, 100,000 na kayo. Sana nga, no? Tulungan niyo kami, guys! So guys, tumba. Dito naman tayo sa kabilang side ng Chinatown. Alright, so yun, nag-navigate pa rin kami dito sa Chinatown. And grabe guys, once na ma-explore nyo to, sobrang lawak pala niya. Masikip. Kasi madaming tao, madaming mga kainan. Like you can see here beside me. Alright. Nasasakop na nila yung kalsada. So malawak siya guys, pero masikip. At 40. Banje nè. 40 baht ha. Yeah, 40 baht. 40 baht, one piece 40 baht. Mahina. Para siyang makapuno na hindi siya ganun katamis. No? Parang walang halong sugar. Natural lang siya na ano, buko. Ang sarap. Ang ingat. Very good. Coconut pancake, like this. Very good. Coconut Masarap. cake. Ganda ito, of course. Saka isang ano. Nice one, nice one. Hi guys, it's almost 10 p.m. So ang huli namin kakainin is itong pinipilahan na patongo savui. Yun yung pangalan. So ano lang siya, no? Parang Crispy fried dough, tapos tall lang siya. So kung mahanap niya siya guys, pinipilahan siya. Yeah. For good reason, kasi Michelin siya, you know. 2018 and 2019. So itatry ko yung pandan flavor and yung condensed milk kasi sabi niya yun daw yung bestseller. Yep. I like that. Mukhang okay yun ah. Crispy siya sa labas, tapos ang lambot sa loob, tapos yung pandan hindi matamis, sak lang. Tsaka yung condensed. 50 baht. 50 baht lang yan guys, marami na. Pwede na kayo mag-share. Try mo tong condensed Okay. muna. Condensed siya. Pwede pala to. Sarap. Try ko ngayon yung condensed. Malutong, Uh-huh. tapos malambot. Nga. No? Sarap. Naalala ko yung sa Taiwan. Yun. Pero yon Crispy fried donut. donut nila parang ma-milk. Ito, same dough, iba lang yung flavor. Ayun guys, so for now, tatapusin muna namin itong meal namin. Last meal namin to for Chinatown and for the day. And then after this, we have to go home dahil magtatrabaho pa kami Yes. para may pampondo yung trips namin. No? So ayun guys, sana sa mga food lovers dyan, pag naghahanap kayo ng mga kakainan dito sa Bangkok, sana nakatulong tong vlog na to at sana na-enjoy nyo rin, no? And if you did, don't forget to like this video and subscribe. So with that, I'm Sal. and I'm Joel. See you again on our next vlog. Bye!